Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa sa mga taga-subaybay o sa ating lahat sa Christ-centered family at maging sa iba pa po nating mga tagapanood. Welcome po sa ating FB Live, ang ating Zoom conference si BCM Taytay, ang ating pong devotion and mentoring. Praise God for this day po kasi pinagpala po ang lahat ng ating Panginoon. Ngumiti nga po ang pinagpala ng Panginoon. Yan. Yan, kita ko po ang inyong mga ngiti. Praise God. Hallelujah. At sa pagsisimula po ng ating gawain via live, pangunahan po tayo ng ating worship leader, ang ating kapatid sa Panginoon. Please welcome Brother Ivan Fajardo. Palapakan po natin si Lord. Hello po. Good evening po. Nagpapasalamat po kay Lord dahil He has already been good kahit na-extend po yung ating quarantine, pero nakakalungkot man, pero naniniwala pa rin naman kami na patuloy pa rin kikilos si Lord sa extended quarantine. At ngayon, gusto ko lang i-share yung na-devotion ko kanina. It's all about Moses, yung napunta siya sa Egypt, but he is an Israelite, isa siyang Hebrew. At natutuwa ako habang kinikwento ni Lord kung paano napunta from Abraham to Moses yung trono ng Israelites. Ang tanging na-realize ko, he's there. He's always there. Hindi man si Abraham nakapunta dun sa promised land, hindi man si Isaac or si Jacob nakapunta sa promised land, pero through Moses, they reach the promised land. Ang na-realize ko, kung gaano man katagal ma-extend tong quarantine na to, our biggest realization is God will always be there for us. Ano man ang mangyayari, ano man ang gaano man katagal i-extend, God will always be there for us. Kaya sa evening na ito, patuloy po nating papasalamatan si Lord with all that we have, and we will continue to praise the Lord. Pwede po ba tayong manalangin? Sige po, tayong manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa matagumpay na araw na ito. You're always great. You're always good. You're always there for us. And we declare, Panginoon, your goodness. We declare your faithfulness, Panginoon, to be with us until the end of this quarantine, God. Naniniwala kami, Lord God, na sa aming pagkakatipon-tipon, Lord God, sa bawat tahanan, naniniwala kami ang iyong spirito ay sumasa amin, Panginoon, and we will continue to worship you in spirit and in truth. We honor you, Jesus. We continue to glorify your name. Pinupuri ka po namin. We will sing to you, God, and Lord God, allow us to feel your presence kahit nasa sariling bahay kami, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, God. Tayo po iaawit. Ang ating awitin ay kalakip ng awitin. Hallelujah, God. Kung mayroon lamang. Kung mayroon lamang kung isang lipong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'king isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa. Kung mayroon lamang akong isang lipong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'king isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka
nang walang humpay. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa, kung mayroon lamang kung isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, Jesus. Pwede ba natin awitin si Lord with their own songs? Hallelujah, Jesus. Oh, you are here. Hallelujah, God. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, Jesus. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. We will continue to honor you. We will continue to praise you, Jesus. Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, patuloy po for the great presence, Lord, that you have given us. And Lord God, we will continue to live this day, Lord God, in accordance to what you want us to do, Panginoon. Lord,
Hayaan niyo po kaming buksan ng aming mga puso sa pakikinig ng iyong salita. Sa bawat araw na daraan, Panginoon, kayo po ang patuloy na maghari at manguna sa aming mga kalagitnaan, sa aming mga tahanan, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang sarap sumamba sa ating Panginoon. Tama po ba? Yung pagmamahal ni Lord na nakabalot sa bawat isa sa atin, yun yung nagpapatunay na blessed po tayong bawat isa. Ngayon naman po talagang ang Diyos ay laging mabuti sa ating mga buhay. Makakarinig po tayo ng isang inspiring devotion mula po sa ating kapatid na mayroong 2 cute na babies. Hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo. At mayroong siya po ay isang tatay na sa Christ-centered Mother Church. Pinapakilala ko po sa inyo ang mag-share ng salita ng Panginoon ng devotion niya sa araw na to, si Brother Ian Soto. Thank you, Lord. Palpakan po natin si Lord. Amen. Glory to God po. Nadidinig niyo po ba ako? Kasi po medyo napuputol yung signal. So nawa ay maging maayos po sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Let's pray, Lord. We gather together online because we love you and we want to honor you. We pray, Lord, that you would reveal yourself to us as we honor and worship you. Lord, teach us our hearts. Let the Holy Spirit guide us. We want to feel your presence. Simple lang ang nais namin, Panginoon. Puspusin mo kami ngayon. Baguhin mo ang aming buhay. Nais ka naming maengkwentro, makilala sa aming buhay upang maging kagamit-gamit po sa inyo pong ubasan. Purihin ka, sambahin ka, mahalin ka. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So PM nyo lang po ako kapag medyo napuputol po. Nawa ay si Lord na pong mag-ayos ng ating connection. So sa gabi pong ito, gusto ko pong i-congratulate lahat ng leaders, lahat ng shepherds ng small flock. Great job po sa inyong ginagawang pangangalaga ng maliliit na grupo. Malaking ano po yan, karangalan na pagkatiwalaan po ng Panginoon. Sa tagal-tagal ko na pong cell leader, I've been cell leader since 2006 hanggang ngayon, no? Glory to God. Inisip ko po, ito po mga cell leaders, ano pong sikreto nyo? Amen? Ano pong sikreto nyo? Paano nyo nagawa na makapag-open ng cell, makapag-grow ng cell, at makapag-multiply ng cell? Hindi po madali yan. Sigurado may sikreto kayo. Paano po kayo nakapag-involve sa pagbabago ng buhay ng iba? Kasi po yung iba nahihirapan. Sabi nila, paano ko babaguhin ng iba? Sarili ko nga, hindi ko mabago. Paano ko mag-i-involve sa pag-aayos ng buhay ng iba? Hindi ko nga maayos yung sarili ko. Alam niyo po, nakaka-bless. Yung iba talagang nakapag-open ng cell. Iniisip ko, anong ginawa nila? Anong ginawa ninyo? Alam niyo po, nakita ko talagang nag-decision po silang ayusin yung kanilang buhay. Yung iba, alam niyo po, tinanggal nila yung Mobile Legends sa cellphone nila. Sino nakaka-relate? Grabe, malaking sakripisyo yan, yung magtanggal ng Mobile Legends. Yung kumukuha ng oras ng mga kabataan ngayon. Amen ba, mga kapatid? Yung mga anak ko, kaway-kaway dyan na nagsuko ng Mobile Legends. Glory to God. Tapos yung iba, nag-settle na ng kanilang love life, hindi muna mag-boyfriend, mag-girlfriend, maghihintay muna sila. Ang uunahin nila yung kalooban ng Diyos. Maghihintay po sila. Amen. Palakpakan natin yung mga naghihintay. Ayan, wala muna silang sasagutin, wala munang liligawan. Alam niyo po, na-realize ko, kaya pala ginagamit tayo ni Lord sa pag-aayos ng buhay ng iba ay dahil nagpaayos po tayo ng buhay natin sa Panginoon. Agree po ba kayo? Pinapaayos natin yung buhay natin kay Lord, kaya naman ginagamit niya tayo at ini-involve niya tayo sa pag-aayos ng buhay ng iba. Alam niyo po, ang devotion na ito ay pinamagatan ko pong changed life. Changed leader. Changed leader. Ano sa Tagalog ng changed leader? Alam yan, yung nagbagong leader, binagong leader. Okay? So buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 18.
If you have your Bible, 2 Corinthians chapter 5, memorize niyo po yan. Sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Behold, the new has come. Verse 18, all this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. So, makikita niyo po dyan, sabi, if anyone is in Christ, ang sino pong nakipag-isa kay Kristo. Tanong, ano pong pinagkaiba ng in Christ? We are in Christ sa Christ is with us. Tanong, ulitin ko po, ano ang pinagkaiba ng ikaw ay in Christ sa Christ is with us? So, iniisip ko, Lord, parang wala namang pinagkaiba, pero merong gustong i-point out si Lord dito. If we are in Christ, sabi ng verse, we are a new creation. Pag sinabing new creation, meron tayong Christ-centered life. Amen? We have the character of Christ. Kung tatanungin niyo po, ano ba ang ibig sabihin ng character of Christ? Madali lang po, Galatians chapter 5, verse 22. Sino po nakakaalala ng fruit of the Holy Spirit? Memorize niyo ba yan? Sabi, love, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Sabi ni Jesus sa mga tao, sa mga crowd, sabi niya, you know them by their fruit. Tama po yun, di ba? Naniniwala tayo na makikilala mo ang puno sa kanyang bunga. You know them by their fruit, not by their gifts. So, it's better to be fruitful than to be gifted. Magkaiba yung maging gifted ka kaysa fruitful. Di ba? May tanong po ako. Kung ang puno ay mabunga, sino ang nakikinabang? Yung puno ba? Nakikinabang ba yung puno sa kanyang bunga? Alam niyo po, ang totoong nakikinabang, yung kumakain ng bunga ng puno. Tama? Nakikinabang yung mga followers doon sa leader na punong-puno ng love, joy, peace. Sinusunod ng tao yung leader. Sinusunod tayo ng tao dahil nagbubunga tayo ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Alam niyo po, yung lasa nun, talagang character of Christ. They follow because of the fruit that we bear. Amen? So, yun po yung Christ in us. We are in Christ. Yun po yung 2 Corinthians 5:17 to 18. Ano naman yung Christ is with us? Ito po ay pangako ng Panginoon sa lahat ng gagawa ng Great Commission. No wonder, even to the point of death, yung mga disciples, sabi nila, they are so committed. Kasi Christ is with us. Ano pong sabi ng Matthew 28:19-20? Sabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey whatsoever I have commanded you. Lo, I am always with you till the end of age. Kaya grabe yung 12 disciples na nakasama ni Jesus. Alam niyo po, sa puso ng mga disciples, sabi nila, we are committed even to the point of death because kasama natin ang guro, kasama namin ang Panginoon, kasama namin ang aming leader. Amen? Kaya they are willing to die. Amen? So, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 naman po, verse 18. Sinabi doon yung ministry of reconciliation, pinagkatiwala ng Panginoon. Alam niyo po, bilang leader, kailangan talaga tulungan tayo ng Panginoon maayos yung buhay natin, mabago yung buhay natin. Kasi sa verse 18, pinagkakatiwala ni Lord yung ministry of reconciliation. Yung maibalik ang tao sa Panginoon. Every time we preach the gospel is the good news for sins are forgiven, yung mga sakit gumagaling, napapatawad ang kasalanan, naayos ang buhay, gumagaling yung kalooban, nakakapagpatawad. Matindi po ang ginagawa ng gospel, yung ministry of reconciliation kapag naiaayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang gagamitin po yung in Christ, yung new creation. Kaya changed leaders para po sa atin to. Talagang ang
ang pinapaalala personally sa akin ng Lord, yung talagang ay hindi magparami ng members or magpaganda ng performance, kundi magamit tayo ni Lord sa pagbabago ng buhay, changing their lives. Magkaroon ang tao ng heart for the Lord, a generation that truly loves the Lord. 3 points lang po and then I will end. Number 1, sa ating mga changed leaders, number 1, it takes a renewed mind to know the will of God. Ulitin ko po, it takes a renewed mind to know the will of God. Saan natin makikita yan? Romans 12 verse 2. How do you describe the will of God? How do you describe the will of God? Number 1, the will of God is not my will. Sabi ni Jesus, not my will but your will be done. Alam niyo po, hindi mako-compare yung will ni Lord sa will nating mga tao. Mas maganda po yung kalooban ng Diyos kasi His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So not my will but your will be done. Pangalawa, yung will na Lord, yung will ng Father ay pagkain ni Jesus. It's Jesus food. Wala siyang ibang alam na kainin kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Ano pa po, yung will ni Lord is good and perfect. Kaya pagka pinagkatiwala natin sa kanya ang ating future, it's good and perfect. At pang-apat, yung will niya will be done. 'Di ba? Your will be done, sabi ni Jesus. Kasi po, hindi lahat, ito po yung katotohanan, hindi lahat nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung lahat naiintindihan ng kalooban ng Diyos, siguro hindi na lahat mag-aaral ng Bible, alam na nila eh. Pero tayo, alam natin ang sinasabi ng Bible, doon natin malalaman kung ano talaga yung will ni Lord para sa ating lahat. Ano po yung number 1? It takes a renewed mind to know the will of God. Number 2, it takes the eyes of faith to see the kingdom of God. Ano sabi ng John 3 verse 3? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot understand the kingdom of God. Kasi yung eyes of faith, yan ang tutulong sa atin to understand, to look at the harvest. Kasi sabi ni Jesus, look at the harvest field. Ang makakakita lang po nun yung may eyes of faith. Pangatlo, to see potentials. Yung makakita ng isang matinding cell leader sa isang lasenggo o kaya drug addict na tao, paano mo makikita yon? Eyes of faith lang po ang makakakita nun ng mga potential sa mga kabataan, sa mga tatay. Amen? Sino po nananalig, tutulungan tayo ni Lord magkaroon ng eyes of faith. Pang-apat, to heal the blindness. Kasi po, hindi maaakay ng bulag ang kapwa bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay o sa bangin. Kaya we need the eyes of faith. Kasi sa totoo lang, hindi lahat nakakakita ng kaharian ng Diyos. Ano po yung number 2? It takes the eyes of faith to see the kingdom of God. And last, number 3, it takes a new heart to truly love God. Amen? Para po ang isang tao, ikaw at ako, tayo ay tunay na mag-involve in God's work. Talagang siguro love na love mo si Lord para mag-involve ka in God's work. Pangalawa, it takes a new heart to truly love God, to fully obey and carefully follow. Pangatlo, to feel what they feel. Kaya pala nararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao kapag nalulungkot sila, nalulungkot ka din, nagugutom sila, nagugutom ka din. We feel what they feel. Kasi merong new heart na nilalagay si Lord. Pang-apat ay to accommodate new things. It takes a new heart to truly love God, to accommodate new things. 'Di ba? Hindi mailalagay sa lumang lalagyan ang bagong alak. Dapat bagong alak, bagong lalagyan para dumating. Kaya pala hindi dumadating ang mga bagong bagay kapag luma ang buhay. Kaya naway tulungan tayo ng Panginoon. Kasi po sa totoo, hindi lahat umiibig ng totoo sa Diyos. Lagi po akong pinapagalitan ni Lord. Kagabi nagpe-pray kami ni Ate Bim, ni Lord,
Um, Anak, mahalin niyo lang ako. Sorry. Napo po ako, no? Illustration lang, very short. Sino po nakakaalala kay Manny Pacquiao nung siya ay na born again? 'Di ba po, iba yung kanyang Kristiyano, na-criticize siya. Pero yun yung kanyang conviction, yun yung kanyang belief. By the way, anong pinagkaiba ng conviction sa belief? Belief is something you are willing to argue about. Handa kang makipagtalo para sa iyong belief. Pero sa conviction is something that you are willing to die for. Yan po si Manny Pacquiao. He is willing to die for his conviction. Kaya naman, ang tanong ko sa kanya, Manny Pacquiao, bakit ang galing mong Kristiyano? Bakit ang galing mong Kristiyano? Sino pastor mo? Sino leader mo? Pangalawa, Manny Pacquiao, bakit ang galing mong boksingero? Sino coach mo? Pangatlo, Manny Pacquiao, bakit ang husay mong anak? Sinong nanay mo? No? To conclude po, si Lord pinapaalala sa atin yung ating assignment. Naalala ko yung isang mentoring, sabi nung mentor, we are not born to do everything. We are born to do our assignment. No? To end, ang discipleship po talaga ay ayusan ng buhay. Ang resulta ng epektibong discipleship ay hindi paramihan ng members o pagandahan ng performance. Ang number one goal ng discipleship is changing people's lives. Changing people's lives. Ang discipleship ay hindi lamang pagtuturo, ang discipleship ay pagpapatupad. To God be the glory po, and have a great evening po, and enjoy watching, enjoy listening. God bless you po. Ayan, praise God po. Salamat po, Brother Ian, sa very inspiring na devotion na na-share mo sa amin sa araw na to, sa gabing ito. And bago po tayo dumako sa mentoring, ilan po munang pagbati mula sa ating Facebook Live. Ayan. Andiyan po si Sister Bebet Sabaricos, si Sir Joanne, and Sister Jaja, and si Brother Jordan, na mga nanonood po, yung mga taga-Pasig, ayan. Si Ninang Pines Rason, ayan, hi po, hello po. And sa ating pong Zoom live, nandiyan din po ang mga taga-Sambales, ayan, kaway-kaway naman po dyan, sila Sister Glenda and family, ayan. Sister Jigs Estimada, ayan. Si Brother Ed Belches, ayan. Andiyan po si Tatay Bishop, ayan. Kaway-kaway naman po dyan tayo, ayan. Pastor Bernie po and Sister Ruth, ayan. Sino pa po? Nandiyan din po ang mga taga Bicol. Hello po sa mga taga Bicol, Sister Hannah Shield, ayan. Nandiyan din po ang family ni Brother Ian. Nakatapos lang pong nag-message kanina. Ang mag-asawang Mikoy and Ayn Manalili na kumakaway-kaway pa. Ayan. Kawayan nyo rin po sila. Si Brother Jameson Ibuenga na nasa ibang bansa po yata. Si Sir Jackie and family. Sir Malu Rocaport. Sir Rufa Laurosa. Si
Brother Ebain, na kanina ang ating worship leader. Hello po. At marami pa po. Mamaya po, babati po ulit tayo mula naman sa ating FB Live. At ngayon po, siguro na-miss nyo si Bishop ng 2 araw dahil 2 araw tayong walang devotion and mentoring. Maririnig na po natin siya ngayon. Excited na po ba kayo na mag-mentoring with Bishop? Ngayon, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Bishop Ernesto Domingo. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Pinagpala ng Diyos ng ating buhay. Ay muli magkakasama para tayo ay makaaral ng salita ng ating Panginoong si Kristo. At maganda yung sinaya ni Brother Ian. Congratulations, Ian. Ang ating napakinggang salita ng Panginoon ay buhay. No? First of all, we are really in Christ. We know the will of God. No? Lagi natin kasama siya. At saka yung eyes of faith na tinutukoy. Malagay yung malapit tayo sa pananampalataya para makita natin mga bagay-bagay na minsan hindi natin nakikita. At saka we must know what is the heart of God. So, salamat sa Panginoon. So, ngayong gabi nito, I'd like to share to you the implementation of the G12 vision, the government of 12. So, ang sipag at syaga ay kailangan mahalaga, pero mahalaga rin yung information. Yung information ay kailangan laging informed tayo. And then after we learn from that kind of soul winning or the process of soul winning, we need a decisiveness or we need to implement it. So patuloy natin alamin kung paano ang mga bagay-bagay na dapat natin tandaan. And remember, the vision needs the highest priority in life. Huwag natin kakalimutan. And even the entire team, they need to follow. Because we are creating pillar, we are creating successor. Success without successor is failure. Failure pa rin. Pagka hindi mo na ihatid yung vision next to you, next to other, ay magiging failure ang pangitain sa iyo. But doon sa mga gusto talaga mag-fulfill ng vision, ito ngayon ang gusto i-share sa inyo. No? So, ulitin ko, ang tiyaga, sipag, mahalaga. Pero without information, yung pagpapatuloy, na yung continuity ng vision, minsan namamatayan at pinapatayan ng mga bagay at intindihin sa ibabaw ng mundo na ito. Okay, una, okay, know the process of the vision. That's the first one. Okay, know the process of the vision. Kailangan alamin mo kung ano talaga yung proseso ng pangitain. Paano ba ito ginagawa? Ano ba ang umpisa nito? So, you need somebody to mentor you. Tulad ngayong gabi, no? Mahalaga itong mentoring. Hindi po pwedeng walang nagme-mentor sa isang nag-i-implement ng vision. No, you need information. Kaya sabi ng Panginoon, come and learn of me. Yan, sabi niya, if you abide in me and my word abide in you. So come and learn of me. So know the process of the vision. Talagang kung ito'y ginagawa na ng iba, you need to learn from them. So you need mentoring. You need to understand even the mechanics of the vision. Mamaya, patatalakayin natin yan, yung kalagalan. So, alamin natin kung ano talaga yung proseso ng pangitain. Pag hindi natin inalam, sa pag-alam sa process ng pangitain, minsan ito ay gagasusan mo, aating ka sa mga malalaking pagtitipon, no? Cuneta, minsan Baguio. Kami, yung mga grupo namin, minsan Singapore. Pumunta kami ng Singapore para matuto lang. And dyan sa malalayong lugar, dito sa Pati ng Rizal, isa talagang bilang nila kami nung aming mentor para matuto kami. And then, nakikipag-usap kami one-on-one, tatawagin kami o kaya makikipag-date kami sa kanila. Then, magtutulong, mag-sharing time kami. So, know the process of the vision. Number 2, is preparation of implementing the vision. You need to prepare many things in order
to push the vision, you need materials. You need materials. So, bibili ka ng mga aklat, bibili ka ng mga ayos na proseso, malinaw na proseso. And then, not only the materials, but also you need to learn the mechanics of the materials. Kaya pagka materials ang hawak mo, walang magic sa materials. Hindi ko hawak mo ang aklat, lalago ang church, lalago ang cell, lalago ang spiritual. You need to learn also, before implementing the vision, is master the materials, master the mechanics. So, basa ka ng basa, hanggang sa mapamilyar sa'yo, mailagay sa puso mo, and then, share ka naman ng share while you are reading the text, sinishare mo sa iba, and then, yung mechanics, pinag-aaralan mo. So, that's the second one. Na ito ay pinag-aaralan at inuunawa ang mga bagay-bagay para lalo maging epektibo. Tayo ay laging hinahanapan ng Panginoon ng bunga. No? Sabi ng Bible, sabi mismo ng ating Panginoon, Jesucristo. So, we need to learn how to use our materials when it comes in soul winning and discipleship. Number 3, preparing training system. No? We need to prepare a training system. Noong araw, ano kami, noong 1980s, medyo traditional. Manila paper, pasulat-sulat. Buti nga ngayon, meron na tayong mga ganyang mga PowerPoint. Minsan, tapos talagang traditional, pupunta ka, kahit umulan, mag-aaral ka. Kaya lang, yung iba, mukhang hindi pa talaga nakukot ng vision, hindi pumupunta. Pag umulan, ayaw na. So you need to prepare training system. Kung ikaw mismo is a leader na, alamin mo kung anong training system na ginagawa ng inyong ng church natin, no? Especially tayong mga Christ-centered family, you need to learn the training. Mamaya, natalakayin ko yung training para maging malinaw. Kasi kung isa-isayin ko yung number 1, mahaba tayo. Number 2, mahaba tayo. Mamaya, ibibigay ko muna yung process. So, training system is very, very important. Merong sistema. Pagka ang sistema mo ay luma, medyo mahuhuli ka. Noong araw, ang aming system, discipleship, sulat-sulat, wala kaming mga actual, bira yung actual. Ang nag-actual, yung talaga lang may puso. So, kahit naman sa nagtitinda ng mami, na meron siyang sistema. Ano ang sistema niya? Gigising siya ng alas 6 madaling araw, pupunta sa Pasig, bibili ng pansit, nagagawin yung mami, bibili ng manok, iluluto niya pa yan. Mamimili siya ng mga gamit. Pagkatapos, pagdating sa bahay na alas 5, lulutuin niya lahat yun. Yung madaling lutuin, doon na mismo sa kanyang lugar. I-prepare niya ang kalan, kusinilya, i-prepare niya mga tasa, mga pinggan, i-prepare niya lahat, and then tutulak niya yung karton. That's the system. Ang problema, pagka nagkasakit, yung sistema, kasi ang system dun, yung mismong nagtitinde. Parang nung kami, ang sistema, yung pastor. Pag umabsent yung pastor, wala na, hindi na makakilos hindi na makakilos yung vision. Kasi may sakit yung pastor, nagbakasyon yung pastor, nag-abroad yung pastor. Walang malinaw na sistema sa simbahan. Yun ang masakit nung araw. Kaya ngayon, we need to impart the system. We need to familiarize the system. Kaya you need to prepare system and then study the system. Or else, mahirapan ka ang ating sistema ngayon from PEPSOL to LCSOL, the Life Class and School of Leadership. Yan ang ginagawa natin sistema. Number 4, transition of the ministry from old skin to new skin. Ano yung sabihin nun? Iwanan natin yung lumang pamamaraan. Kumbaga, kung nung araw, typewriter, ngayon, computer. Kung nung araw, pag nagsasend ka ng letter, padila-dila ka doon sa stamp, ngayon, pa-text-text. Diba? Nung araw, Bible study natin, it takes, minsan, 3 months, 3 years, minsan, 10 years, nagba-Bible study pa rin tayo. That's the old skin. Hindi malinaw sa atin ang sistema kung gano'ng katagal ang Bible study. So, ngayon, dinivert na natin yan. Ginawa na natin yan na cell group.
So dapat clear ang cell group yung kanyang duration. So mamaya, ililinawan din natin yan. So transition of the ministry is very important. Kaya nga from old skin to the new skin, old system to the new system. So dapat nag-i-improve tayo. No? Miski naman doon sa priority, in-improve natin yon. And then next, yung tinatawag na ownership of the vision. No, number 5, the ownership of the vision. Ang ownership of the vision ay malaga. Yan ay ang kini mo iyo para gawin mong mabuti. Kasi yan, halimbawa, sabi ng tatay mo, dali mo yung kotse doon sa SM, ano doon ang mano mo. Pagkatapos na doon yung kotse, merong kumakalikot. O kaya, sabi ng kotse, kaninong kotse to? Ano sasabihin mo? Sa tatay ko. Hindi. Diba? Akin to. Akin yan. Diba? Yun ang claim eh. Akin to. So, you need to own the vision. This is your vision. No? At ito ay ipapasa mo. Yes, we know already, this is the vision of Christ. Because He said, go and train people. Go and win people and train them. So, this vision is coming from the Lord. Pero dapat, mahalin natin, no? Maging life natin ang vision. Okay? Hindi lang buhay, kundi ibahagi natin. Then number 6. So, you need to launch the vision. You know the vision, you prepared already, you know the system, nag-transition ka na, inari mo. Without launching the vision, is nothing. Yung decisiveness na tinatawag. Masipag ka, magaling ka, informed ka, hindi mo naman in-implement, you're nothing. Tanong, kailan mo umpisahan? Kailan ko gagalingan? No, kailan ko pag-iigihan ang pangitay na ito? Kailangan, mai-push mo yung sarili mo, no? Whether they like it or not, mag-win ako kasi ito yung vision eh. So, ito yung mga dapat nating maintindihan. Remember, the vision needs the highest priority. And the entire pillar, the entire leader, the entire team will follow this kind of vision. Kasi mahalaga yun. Now, let's take a look at number 7. LC Sol Mechanics. No? The LC Sol Mechanics. So, pag sinabing LC Sol Mechanics, you need to learn the whole mechanics of LC Sol in order to have a productive effort, no? A fruitful effort. No? Kailangan maging mabunga. Ito yung sinasabi ko. This is the whole process na dapat kabisado ito mismo ng mga mananampalataya, lalo na ng mga pilar. So, yung number 7, LC Sol Mechanics, ano? Anin ko kanina. Under LC Sol Mechanics, ganito yan. Dapat nag-uumpisa tayo sa SOT. School of Training. Lahat ng gumraduate ng SOL, free. No? So, lahat ng gumraduate ng SOL 3 dapat pumasok sila sa School of Training, School of Teacher, no? School of Training, no? School of Teacher. So, this is training ng mga teachers. Okay? This is training ng mga teacher. So, pagka-graduate nila, dito nag-uumpisa ang soul winning, ano? Pagka-graduate nila, lahat ng mga pillar, lahat ng mga primary, mag-uusap yan. They will create calendar. Kailan ba tayo mag-i-encounter? Ilan ba yung ating ina-expect na mag-i-encounter? Gagawa sila ng calendar. This is scheduling for the harvest. Then, gagawa ka ng calendar. Una mong gagawin, sisentruan mo muna. Ilan ba ang kailangan natin? Kailan ba tayo magpapagraduate? Kailan ba tayo magpapa-encounter? Diba, magpapa-encounter tayo mga sabihin na natin September. Ganun ang paggawa ng kalendar. Tapos aatras ka. No, aatras ka, bibilangin mo hanggang makarating ka doon sa Week of Fire. Pag gumawa ka ng kalendar, no, at alam mo na rin kung kailan sila gagraduate. Kasi meron ka ng School of Teachers plus yung mga SOL graduate na hahayo. Kasi at least alam nila yon.
doon sa School of Teachers, this is their training in order to know how to handle more. No, ini-enhance na sila how to handle their cell, how to communicate their future cell member kung wala pa. So number 2, the mechanics is let us create the calendar. And then, tsaka na mag-umpisa yung prayer for free. So i-implement, kasama ang pastor, mag-uusap ang primary, pagkatapos pag nakagawa ng calendar, ibababa yan sa lahat ng SOL. Student 1, Student 2, SOL 3. Lahat ng gumraduate ng SOT. Lahat ng mga primary pillar na kulang pa, sabay-sabay yun. Kaya nga pag binigyan mo sila ng tigna-tatlo, kung 50 lahat ang estudyante, no, kasama na yung pila na kulang pa, in other words, meron kayo 150. Kung 50 yan. So, in-expect natin, meron din diyang mga tinatawag na yung casualties. So, kung 150 ang pag-graduate natin, ang target natin, halimbawa, gawin natin 200 para meron tayong reserve na 50 para buo pa rin yung 150. So, susunod na gagawin, mag-uusap uli yan. Sino ba ang director ng prayer for free? Okay? Sino ba ang sa week of fire? Yan, mag-uusap-usap ngayon yan. So, kailan ba tayo magpe-prayer free? Kasi may encounter tayo ng September. Kailan, no? So, pag umagpas ka ulit, ilalive pa siya. Mag-usap na yan. Tawagin mo na yung week of fire director. 5 nights prayer together with the SOT graduate, SOL 3 student, kung may SOL 2 on the process, SOL 1, at kasama rin yung mga pillar, mag-week of fire yan, 5 nights. And then doon sa 5 nights, meron tayong tinatawag na list. Di ba? May 3 miracles, precious souls. Pagkatapos, collect. Then, habang ano yan, yung sunod-sunod din, tapos connect, visit, and then bring or invite. Invite, no? And then, meron schedule ng harvest event. Tapos, andun yung number of target. Yan. So, pag nandun na yon at na-bring na yon, so, umpisa na yung live class. Okay? Ilan live class mo yan? So, we have almost 9 weeks. Kaya puro devotion yun. Yun yung pinalit natin sa pre-encounter. No? Tapos, encounter. And then, live class again. Yun na yung pinalit naman natin sa post-encounter. So, mas pinandali natin. No? Mas dumali, inadap natin yung tinuro na ni Bishop Oriel na mas mabilis at mas madali at mas natututukan. So, now the process of soul winning. No, dapat yan. And then, ano gagawin natin? Pagkatapos nun, nag-live class sila, SOL 1, SOL 2, SOL 3. So, may mga teachers, dyan, may director, no? Alam mo yan, yung mga asawa ng pastor at director. And then, yung may admin, meron diyang tinatawag na associate o assistant teacher. And then, so pagka nag-SOL na yung na-bring ninyo, before December, pag-graduate nila, mag-SOT na sila. In preparation for the next wave uli, umiikot lang yan. That's our system. Yan ang mechanics mismo na ginagawa. Paikot-ikot yan, and then pwede gawin yan once a year, twice a year. At least, nagiging malinaw yung sistema, yung mechanics, para pagka nagkaroon ng yung mga nauna, yung mga pillars, o kami man mag-asawa, alam ng estudyante kung ano yung actual mechanics na ginagawa ng mga Kristiyano. Okay? So, mahalaga yun. Now, in this vision, meron tayo tinatawag na the 3 M's in the vision. Next. Now, these 3 M's in the vision is this. Master, number 1, the manual. Ulitin natin. You need to read the manual. Now, pwede mo siyang sulatan, meditate mo. Isa sa magandang tuturo ng SOT, yung manual na binabasa mo, dapat tinuturo doon dapat kasamang espiritu, may espiritu Pag tinuro mo lang yan ng walang prayer, walang meditation, walang burden, wala man lang desire,
Para ka lang nagpapakain ng dilata. And then master the mechanics of the manual. No? Master the mechanics and then the mentoring. The 3 M's in the vision. Manual, mechanics, mentoring. Itong 3M na ito is very powerful. Pagka ito ay ating, halimbawa, katulad ngayon, may mentoring. Huwag ninyong papakawalan yan kasi nag-i-inform yan, no? Yan ay nagbibigay ng hints, no? Nagbibigay ng tip kung paano dapat gawin. Ngayon, makukuha niyo ang lesson. Pero, kailangan basahin mo ng basahin ang lesson. No, pag binasa mo ng binasa ang lesson, dapat i-share mo ang lesson doon sa kapwa mo lang. Hindi naman pa-share yan sa bagong Kristyano. I-share mo doon sa kapantay mo. No, kung ikaw 144, i-share mo sa kanya. Ang unang natututo, ang unang nabe-benefits niya, ikaw. Kasi nare-recall mo, napapamiliarize mo, re-review mo, naiintindihan mo habang sinishare mo. Subukan mo i-share yan isang noong araw, nung nagtuturo ako ng encounter dito sa ating mga primary, ang assignment nila sa akin, i-preach nila ng 7 beses yung topic nila. Sa bahay nila. 7 times. Hanggang sa makabisado nila yung kanilang itinuturo. Sabi ko, i-preach niyo every day. Twice, i-preach mo every day. Kasi mag-encounter na eh. Meron silang tinatawag sa akin na preaching clinic from their topic. Papakinggan ko sila. Hindi namin ko sa Rally, makikinig kami. Topic mo, cross. Sige, preach. Tapos akin din lahat yung mga teacher natin ginagawa. Yan ang ginawa namin, ginawa ko doon sa mga pastor natin dito sa Muson at sa Taytay. I-preach sila. Sige, preach ninyo. So, nauna naman ako sa kanila, kaya okay lang din naman sa kanila. Kaya nung nag-vision casting ako dyan, itong grupo ng mga taga-Muson Taytay, nagulat sila dun sa vision casting. Kasi nga, new skin yung binigay eh. From the old skin to new skin, na meron palang ganun katuruan. No, meron palang mentoring, meron palang ang vision pala ng G12 ay hindi madamong share. So, preaching clinic is very important. So, pag ikaw ngayon gabi, natutunan mo, at pinabayaan mo lang, bukas hindi mo binasa mamayang gabi, hindi mo binasa ulit, hindi mo shinare sa iyong, sa kapwa mo leader, bukas, hindi mo shinare. O kaya, basta kailangan isi-share mo para ma-familiarize mo. No? Tapos, kahit hindi mo kabisado yun basta i-share mo, makakabisado mo eh. So, we need to learn these 3M. Manual, mechanics of the manual, and then mentoring. So, binigay ko rin yung mechanics mula doon sa SOT hanggang doon sa SOT. Di ba? So, SOT to SOT is very important. No? So, kailangan natin na maintindihan natin. Now, allow me to give me another topic, pero kailangan now, I give you another is I call this the Cell Leaders Guideline. Mahaba ito, pero kung saan lang tayo matapos, meron pa 10 minutes. Now, gusto ko lang i-clarify ito, i-refresh, kasi marami tayong mga new SOL student, new leaders, na hindi talaga nila narinig ito. So, allow me to say, this is, we call the Cell Leaders Guidelines. The Cell Leaders Guidelines. So, kung ikaw ay nag-aspire at gusto mong i-equip ang sarili mo, dapat information again. And plus mentoring, ito yun. No, dapat magkaroon lang tayo ng isang meaning ng cell. Now, we need just only one meaning of a cell. What different kinds of meaning of a cell. Now, ito ay magbigay tayo ng meaning ng cell. What is cell? First of all, cell is a basic community. Isang maliit na komunidad, kayo-kayo lang. Na pagka merong cell group, merong leader, madaling mag-move. Hindi nadadaan sa board member yan. Hindi nadadaan yan sa mga ibang leader. Halimbawa, may nangailangan doon sa mismong inyong group. Makakapag-move kayo, makakapag-create kayo. This is a small community.
Yun namang large community composed of different cells every Sunday. That's we call large community or big community composed of different cell group with different cell leaders. They join together, that's we call the cell celebration that Sunday. So isang meaning, basic community. Halimbawa, 15 yung cell group mo. Kasama na rin yung mga naging leader, nag-SOT na. Tapos merong baby Christian doon, 5. Tapos yung 10, nagpa-process na. 15, lahat. Pagkatapos yung nanay ng isa sa mga cell member mo, binagyo. Asa Leyte. Sabi ngayon, cell leader, binagyo nanay ko, ang mga kapatid ko. Madali kang makapag-move. Di ba doon sa mission statement, meeting their needs. Di ba? Bring them close to God. Changing their lives. Ay, yan ang natin building relationship. So, meeting their needs is very, very easy to accommodate, to address the problem because of the cell leader plus the small community. Matutulungan agad yun. At yun mismo, kung bagbag ang isip nung isa sa member mo, madali mong maipag-pray, meeting their needs. Meron agad hope siya. Yan ang kagandahan sa cell group. Now, anong verse natin dito sa Acts 5:42? At araw-araw sa templo at sa bahay-bahay ay hindi sila magsisipagtigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus, siya ang Kristo. Ito araw-araw nag-cell group. No? Nagpupunta sa templo, bahay-bahay. No, hindi, yung apoy kasi nila sa Book of Acts, that's the birth of the church. No? Kakaiba yung ginagawa ng Espiritu Santo. Di ba? Diyan nga nila naranasan na magbenta ng kanilang ari-arian para ma-meet yung needs. At hindi nila inaring kanila yung kanila panglahatan. So, cell leaders, your group, we call basic community. Next, there are 2 types of cell. Ito, kailangan malinaw dito. Number 1 is we call the multiplication cell. There are 2 types of cell. This is open cell. Open to reach out the entire community. Ibig sabihin, magsosolwin yung cell leader para merong laman ng kanyang cell group. So, that's what we call open cell. Ngayon, kung may open cell, number 2, meron naman tinatawag na edification cell. Yan ang closed cell. Ibig sabihin, pag nabuo mo yung 12 pillars, 12 leaders ng cell leader, nagme-mentoring yan sila-sila. Hindi na sine-cell group. Dapat malinaw yun Pag nag-SOL1 na, ang cell member mo, hindi na siya papasok sa cell group. Saan na siya papasok? Sa mentoring. Kasi ang cell group, this is a nursery. Good for baby Christian. And it takes 3.5 months maximum. At ang tinuturo dyan, milk, malalambot. Hindi dyan tinuturo yung spiritual warfare. No, hindi tinuturo dyan fasting, mag-tights ka. Mga strong meat, rapture na, manda ka. Hindi tinuturo yan. At itinuturo dyan, no, yung mga mahal ka ni Lord. Yan. Mahal ka ni Lord. Yung operate, tinuturo. Pero yung kahit hindi pa, doon na sa church yung may tuturo after mga 3.5 months. So, yung edification cell, this is closed cell, good for leaders, the pillar of the church. No, iyan yun. Kaya nga, paalala ko, mga pillars, mga cell leader. Pag nag-SOL1, huwag mo na i-cell group yan, ihiwalay mo yan. Kaya dalawa lang magiging focus mo, isang cell group at isang mentoring. Yun ang focus mo na. Ngayon, saan sila magkakasama? Sa church. Saan pa? Pag may birthday, sama-sama sila. Saan pa sila magsasama-sama? Pagka meron silang
yung kainan, sama-sama sila. Pero pagka sinisel group yung tatlo, wala ito. Kasi ang topic dito, gatas, no, diaper, pacifier, grape. Eh, manggugulo ito, magagaling na ito eh. May ngipin na ito, mga pa ito eh. Ito, kawawa ito. Kasi pagdating ng tanungan, mas matanong ito. Ito, tahimik lang. So dapat ang fully focus ng cell leader ay nandun sa open cell. While the identification cell, this is a strong, unti-unti na ito nagmamature to make your baby glow, grow, and go. Diba? Kaya nga, cell group, open cell, closed cell, to make your baby glow, grow, and go. Kaya SOL1, mag-go-grow na yan. So, ganyan yan. So, we need to understand it, or else may hirapan tayo. Now, what is the purpose of a cell? Ano ba ang layunin ng cell? Bakit may cell? Now, the real purpose of a cell is to grow and reproduce in numbers. Sabi ng Panginoon, go and multiply. Subdue. But replenish the earth. So the purpose of a cell, bakit may cell? Para makalago yung mga baby Christian, no? Para makalago sila, hindi sila manatiling member. Kapag sila ay walang cell leader, wala silang, ibig sabihin, wala silang cell parents, member lang sila. Dapat from member to cell member. From cell member to disciple. From disciple to leader. From leader to leaders of leaders. Yun yung network leaders. So the main purpose of a cell is to grow them and multiply, reproduce. So kaya aalagaan mo sila eh. Just 3 months and then separate mo, ilalife plus mo sila. So that's the real meaning, no? Now, again, let's take a look at the mission statement. Balikan natin mission statement ng mga cell leader. Now, our mission statement is number 1, bring people close to God. Dapat maging sentro mismo si Jesus sa buhay nila. Kaya nga, Christ-centered, God-centered sila. Godly, another word. So, maging maka-Diyos sila. Not bring people close to you. No? Dapat mas close sila sa Diyos. Kasi pagka hinaluan, nagkakaproblema yon. Another is to meet their needs. No? To meet their needs. Dapat situate ng cell leader sa cell group, dapat natutugunan ang needs. Ano ba yung mga needs sa cell leader? Ano ba ang kailangan nila? Prayer. Yung touch lang ng leader, pag naramdaman niya may problema, malungkot, tapikin mo sa balikat. Alam mo, ipag-pray ka problema mo. That's something. Walang ganyan ng unbeliever. Bihira ang makakita sa mga barkada na pagka ganun mong problema, pag-pray kita. Walang ganun. Kasi pang-Christian lang yan eh. Pero pag walang ganyan na si leader, meeting their needs, wala. So, kaya kasi, lagi ko pinapaalala sa inyo, pag ikaw ay sa leader, akay mo, panalangin mo, gastusan mo, paalalahanan mo, pakainin mo, pangalagaan mo, turuan mo. Ay, yun yung akay mo. So, we need to meet their needs spiritually, emotionally, financially. Kaya nga dyan, may prinsipyo dyan eh. Ang kotse mo, kotse niya eh. Pagkagagamit ang anak niya, kasama ka eh. Pag na-hospital, na-hospital siya, na-hospital ang magulang niya, sasama ka niya eh. Why? Parenting, fathering, meeting their needs. And also, dapat makikita mo yung pagbabago ng buhay. Changing their lives. No? Pagbabago ng buhay. Yung laki nga niya. If anyone be in Christ, he is a new creature. The old is gone. Dapat kahit sa 3.5 months old pa lang siya, mararamdaman mo na kasi if this is really true born again Christian, ang initial evidence ng bagong born again, they are willing to learn. No? Hunger and thirsty in truth. Palatanong yan. No, maraming tinatanong yan. Kasi binubuksan ng Espiritu Santo yung kanilang unawa.
nagbabago buhay niya. Hindi man instant, little by little, nababago buhay niya. Pangapat, dapat building their relationship. Ang relationship mo sa kanila, nila sa iyo, at sila nagbibuild. Sa una, huwag kang madi-discourage kung sa una, nagsasakalan pa yan. Nagsisiraan pa yan. Nagpapalakasan pa yan sa iyo. Sa una lang yun. Kuminsan, alam mo, kahit na tapos na nag-SOL pa sila, kuminsan, on process pa rin sila eh. Kuminsan, may mabagal ang paglago eh. Pero huwag kang madi-discourage. Kaya nga lagi tinuturo natin. The leader must learn how to motivate, how to challenge, and how to encourage their own self-group or their own spiritual descendant. Dapat marunong siya. Hindi ka dapat ma-discourage kung ano man nakikita mo kainaan ng miyembro. Kaya ka nga tinawag dahil kailangan ka nila. No, kaya nga tayo nandun para tulungan sila kasi talagang hindi nila kaya. Daman nga lamang na una tayo sa kanila. Kaya kailangan natin yung building relationship mo sa kanila, nila sa iyo, at sila. No? Kailangan mag-build. Paano yan? Kaya gumagawa tayo ng tinatawag variety of program. Like, meron kayong mga sa SM, sa Beats, may kain na kayo kila self-group na ganito, self-member na ganito, kaya birthday na natin mo sila. Kaya nga sabi natin kailangan priority yung imbitahan yung inyong self-member. Building relationship yun No? At tandaan natin, itong nating mga cell group, mas maganda, maintindihan natin na yan ay nag-o-open talaga ng problem. But see to it, ang problem na ino-open nila, dapat ikaw lang ang nakakalam. Pag may asawa ka, dapat ka hindi alam ng asawa mo. Na dapat ikaw lang, turuan mo ang sarili mo na pwede kang paglihiman ng kanilang problema. Pag hindi mo binaster yan, magkakaproblema ka. Kaya sasabihin mo yan sa iba. And then, wag mo aangkinin ang kanyang cellphone na mas maganda sa cellphone mo. Diba sasabihin mo, paparinggan mo, mukhang mas bagay ito sa akin. Siyempre, may hiyayan sa'yo, leader ka Wag mo siyang uutangan. Bible said, covet not. Wag mong iimbutin. Kasi nagbibuild kayo ng relationship. Walang utangan sa cell group, walang bayaran ng utang sa cell group. Walang magtitinda sa cell group kasi baka may iba ang motibo. At isang nilabanan natin na walang ligawan kasi puro naman kayo lalaki. Kung lalaki ang leader. Kung babae leader. Buti yun na masosolve natin yun. At walang kuhanan ng cell member ng cell leader na iba. Huwag mong pagpukusan ang hindi mo cell member kasi magkakaproblema yung cell leader na yun. Magkakaproblema yung cell member na yun. Magkakaproblema ka at magkakaproblema ka sa cell member mo. May magselo, sinabi mo. So you need to focus your own cell. So building relationship, dapat mahalaga yun. Hanggang sa makaipon ka lang mga pillars mo na rin. Then, hanggang rapture, sila talaga yung na-importan ng vision mo. So you need to learn, you need to memorize the mission statement of the cell leader para maintindihan natin. Okay, there are components of a cell. Dito ako hindi. Sige. There are components dito pero alangan nito pag putulin natin sa component of a cell. May mga component, may mga parts ang cell. Ito ibibigay ko sa inyo bukas. Okay na absent. Meron tayong component ng cell and then also I will share you about the principle of the cell. Meron principle and the key for good cell. Kung may good cell, may bad cell kasi. So itong tatlo na ito, ituturo ko sa inyo bukas. The keys for good cell and then the principle to cell and then the component of the cell. Bukas ko ituturo yun Kaya kailangan maintindihan natin. If you are aspiring, if you are desiring you have to have a good cell, you need to learn, you need information, you need to impart, you need to share this teaching, what it's all about.
Anyway, salamat sa Panginoon. Manalangin muna ako para sa ating lahat. Lord, salamat po. And tomorrow, we ask another permission coming from you. And thank you, Lord, for what we learned for tonight. And help us. We do this because we want our cell, every cell, the member of the church grow about their numbers. Salamat po, Panginoon. Pinitulog mo na kami magkasama. Pinupuli ka po natin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat sa Panginoon, and allow me to greet our viewers from FB. Marami ito, ang ating mga viewers. Kasi ko lang isa-isa. So, binabati ko kayo lahat. Diana Perfecto, Volter Perfecto, Jomal Capote, and Nessie Agapay, Jordan Perez, Renz, Manila, Angelina San Juan, Angelica San Juan, Shernan, Froilan, Marian Gail Gavales, then Perfecto, Pastor Perfecto, Let Marisa Balanga, Jean, Doray, Darcy Recaprente, Gabriel, Joan Santos, Syra, John Reyes, Sister Lian C, Ruth Francisco, MJ, Naphtali Domingo, Adorica, Janine Maribel Vicencio, Marilyn, Lovely, Moore, Ayan, Ronaldin, and then Dudes, and then dito si Ronaldin, Ryan, sorry, and then Jonathan Balandra, Julian, Unidad, Isidro Tamayo, Hazel, Macaraig, Kathleen Javier, Jameson, Ibenga, Bebet, Joan Apollo Rivera, Gilbert Olete, Rupa La Rosa, Mardico, at si Mabel Angel, Orjena, Greg Ruport, Lizelle Domingo, Pinzelson, Jemuel, Rosini Chavez, Taos, Pastor Cynthia, Genora Mayra, Noemi Balandra, Reyes, Altricel Reyes, Arvin Martin Pitario, sa binabati ko kayo lahat, at salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Panginoon. Also, I'd like to greet Christian Soto, Alona, ang ating MC, and then Jemayo RC, Glenda, ang ating sino pa? Itong Sambales, you're very much welcome. Kaway, mga taga-Sambales. Puri ng Panginoon. Pastor Bernie, you're welcome. Christian Soto. So, welcome kayo lahat sa gawain nito. Ayan, si Pastor Bernie. Kaway, Pastor, how are you? Ayan, yung nanay. Mahalin ninyo, yung mga nanay, paglingkuran ng mga nanay. Bagay. Ayan, huwag mo na alisin niya, pogi. Parang buo ko yan, Okay, si pangalan to, ito, pangalan to. Sila Pastora. Pastora Ida, you're very much welcome. Ito, Dubai, ang pangalan nito? Si Eden, you're welcome, Eden, You're welcome, si Eden. Christian Soto, yung baby niya, kasama niya. Hi, hello, sino to? Sila? Mayo Arce, Pastora! Pastora! Hello, how are you? Pastora Mio, you're welcome. Yung mga kasama mo, welcome kayo lahat, I hope you learned something tonight. May natutunan ba? May natutunan? Okay, so salamat sa Panginoon. Ang Bicoy family, Manalili, you're welcome. Kaway. Welcome, you're welcome. Ayan, Bicoy family. Salamat sa inyo. Pati mo na ako. Si Hannah Shield from Bicol. Sa Tuyaini. Kamusta, Hannah? Okay naman po. Hannah, okay. Sige. Kumusta yung pamangkin mo? Ito po. Doon, si Faith. Si Noemi. Sa Tuyaini. Malaki na. Ito po. Hi na, Stefan. Hi. Hi. Peace. Salamat sa Panginoon. Ed Belches, you're welcome. At Daito,
Dito, you're welcome also. And Francis, you're welcome. Sister Babes, Balbanida, you're welcome. Yes, Hi, Pa. Hi. Hi. Nakapokus ang Sambales. Ayan, Sambales, Sambaleño. Nanay Nieves, bless you. Kasi Nanay Nieves. Sino pa yung ating ano? Ito, Rejoice, you're welcome. My beloved daughter, you're welcome. Sino pa yung Mark Manalili, ay, Mark Furlan, you're welcome. Yan. Si Ivan, yung ating worship leader, Malu Ricaport, Koy Kaway. Malu Ricaport, Malu. Pakifocus mo nga si Malu. Yung Ricaport family, pakifocus na. James Buenga, you're welcome. Sino ba? Bro, nabati na natin lahat. Yung aking pastora, si Pastora Eli. James Buenga, you're welcome. Tayo nakasabi. Welcome. May natutunan ba? May natutunan, ha? Opo. Okay. Okay, very good, very good. Abigail, Balbanida. So, James, Bigo, ha? Ito? Opo. Hello, Perez. Abigail Perez, you're welcome. Welcome si Abigail Perez. Yes po. Yes. Happy viewing sa inyong lahat po. Happy viewing daw. Yan, you're watching. Yan. Yan, sila Arvin. Mga taga-Pasig, you're welcome. Pasig. Nakikita ko, no? Salamat sa Panginoon. Yan. Pagkain ng Panginoon. Maganda pala itong ating, ating ginagawang gawain, no? So, Jopet, you're welcome, ha? Charles, Ron, Lagutin, you're welcome. Palain ka ng Panginoon. And who else? Si Pastora Cynthia Rodrigo. You're welcome. Salamat sa Panginoon. Nagpalit ka ng pangalan? Leia ka na ba ngayon? Hindi po. Ha? Hindi. Gamit ko lang kasi ibang laptop. Okay. Okay. Kasi Leia nakalagay dito eh. Kita ko po. May natutunan ba? Bukas component of a cell. Pag-aaralan natin, ha? Component of a cell. Ano ba yung mga parts ng cell? Kailangan maintindihan natin. Sige. Kaway. Thank you sa message, ha? Yan, ha? Thank you sa message mo. Maganda yung message mo. Ay. Ba't nagkita? Ayan, si Yan. Rian. Welcome. Copy. Joyce. Joyce, show yourself. Okay. Mawag siya rin. Ganito ba kasi yun? Okay, sige. Thank you very much. So, salamat sa Panginoon. Tomorrow, no? Magkita-kita tayo at ako'y naniniwala God has something for us. Let us use the online media in order to know, in order to study what is really we need for our church growth. No, kailangan maintindihan natin, malaman natin. At salamat sa Panginoon sa mga taga-Pasig, Bicol, no, wala yata tayong viewers from Laguna, no, sa Quezon. So, Pastor Oscar, wala yata, no? Pastor Pecto, ha? Dito sila Pastor Oscar? Pastor Pecto, wala. Pastor Oscar, wala. Ang Kainta, sila Pastor Nasir. Tatanay, meron. Okay, salamat sa Panginoon. So, bukas, kita-kita ulit tayo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pinabalik ko sa MC natin ang ating mic. Yes po, salamat po Tatay Bishop sa napakagandang mentoring na sana may sa buhay po nating lahat para lahat po ng ating cell group ay lumago. And para po sa update ng ating FB Live Zoom, pwede po kayong pumunta sa Facebook Live, Facebook page po ng CBCM Taytay. Tapos, yung mga hindi po para makasama po kayo sa Zoom link, i-click nyo po yung, pag
nakita niyo na po yung FB page ng CBCM Taytay, i-click niyo lang po yung link na nandoon, tapos makaka-join na po kayo sa Zoom na kagaya po na conference na to. So, salamat po and God bless you all po from Zambales, from Bicol, from, ano pa ba? Tayuman, yan, from Taytay, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. God bless you all po. Okay, thank you, Alona. Binabati ko rin ang Watermart, Watermart, Kita, sila. Pabahagi po sila ng ating gawain. And also, I'd like to greet Apple Rivera, Arian Rivera, and our program coordinator, Abigail Perez, and Robin, our promoter sa Zoom. Vargas, Apple Vargas, and Ariel Vargas. So, magagaling sila. Thank you. At ako'y naniniwala na palalabigin ng Panginoon gawain. Pero pwede pala tayo mag-prayer meeting dito, no? Kahit na nalit na yung lockdown. So, mag-prayer meeting tayo. Magandang meron tayong dalanginan through Zoom. Binabayaran natin ito, may bayad dito, no? Monthly to. Kasi yung Zoom na ginagamit natin noong una, nakakat every 1 hour. Pero ito ngayon, meron tayong monthly binabayaran. 750 ata ito. Pero okay na rin, pagka gusto kong may i-meet, meeting ng council, no? Meeting lang ng primary, o kaya meeting ng yung mga officer of the church, board member, or may meeting kami ni Gia. Mas maganda yung meron tayo nagagamit na ganito. And thank you, Sister Alona, sa ating kaiban na nagsonglit, at salamat din sa ating Panginoong Kristo. Salamat din sa aking narito yung aking assistant, si Sister Sheila, na nagbibigay siya ng nagtuturo sa akin. Ito ay ang kabataan kasi din itong mga operasyon. Pero hindi naman ako natuturo kasi si JR, napapatulog din ako kay JR. JR, tuloy dito. Bumati ka rin, dahil pa na buhay ka. Okay na. Say something. Something. Sa Panginoon, sa tabi, si Sheila. So, thank you and magandang gabi sa inyo lahat. Nagpala tayo ng Diyos. Believe na po ako sa ating meeting. God bless you all. Bye.